Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Salamat sa Panginoong Diyos na isa na naman itong pagkakataon upang mapalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Ngayong araw po, pag-uusapan natin ang Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Focusing on Mateo chapter 5 verse 6, no? Na isang paalala at paanyaya mula sa Diyos para sa lahat ng may hangaring makilala siya ng mas malalim. Inaanyayaan ko po kayo na ihanda ang ating mga puso at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa bagong umaga. Salamat, Lord, sa bagong buhay. Panginoon, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ngayong araw na to. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Magandang araw po ulit. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang last part ng Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Ito po yung apat na unang mapalad, no? Kaya hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ito. Ang method po na ginagamit natin ay ang SOAP method sa ating debosyon: salita, obserbahan, aplikasyon, at panalangin. Salita. Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Nung nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral at sinabi niya, "Mapalad ang mga taong inaanging nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad ito." Obserbahan na po natin ang Mateo chapter 5 verse 6. Sabi po dito, mapalad ng mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila na matupad. Tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Ang Mateo chapter 5 ay nagpapahayag ng isang matinding spiritual na kagutuman at pagkauhaw, isang walang hanggang pagnanasa na maranasan ang katuwiran ng Diyos sa ating buhay at sa mundo. Ang katuwiran ay tumutukoy sa paggawa ng tama, pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagiging matuwid sa kanyang harapan. No? May tanong po ako. Ang tanong ko po ay, paano ba natin mas mapapalalim ang ating gutom at uhaw sa katuwiran ng Diyos sa gitna ng distraction ng mundo? Hayaan niyo pong sagutin ito ng dalawang punto. Unang punto, ang gutom at uhaw sa katuwiran ay nagpapakita ng tunay na paghahangad sa Diyos. Ito higit pa sa simpleng pagnanais na gumawa ng mabuti. Ito ay isang malalim na spiritual na kagutuman na maayos ang ating kaugnayan sa Diyos at matutupad ang kanyang layunin para sa ating buhay. Kalawang punto, ang pangako ng Diyos ay katiyakan na tutulungan niya tayo, natutulungan niya ang naghahangad ng kanyang katuwiran. No? Ang sabi po dito, ang Diyos ang nagbibigay lakas, kakayanan, biyaya upang makita at maranasan ang katuwiran. Hindi ito nakabatay sa ating sariling galing, o hindi sa kanyang walang hanggang biyaya. Tama naman po, di ba, na hindi naman po tayo o kailanman hindi natin kayang maging matuwid. Naging matuwid lang po tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang biyaya sa ating buhay. Kaya hawag po nating isipin na kaya po natin baguhin o maging matuwid sa iba kung wala po ang kapangyarihan ng Panginoon. Tanging ang paghahangad lang ng katuwiran ng Diyos sa buhay natin ang magbibigay nito at ibibigay ng Panginoon ang kanyang biyaya sa buhay natin. Practical na aplikasyon. Palaguin ang spiritual na pagnanais. Sikaping magbabad sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanyang salita, pananalangin at pagsamba. Unahin ang mga bagay na spiritual kaysa ang makamundong kasiyahan.
na lumilipas lamang. Alam nyo, isa po ako sa mga taong mabilis ma-distract, lalo na ngayon sa mundo natin, no, na punong-puno ng maraming may mga smartphones or iPad, social media, YouTube, isa na po to sa mga ginagamit natin para ma-distract tayo. Pero itong lahat ng bagay na ito, lumilipas lamang at saka pinagsasawaan natin. Pero ang kabutihan o yung pagnanais na magkaroon ng connection sa Panginoon ay hindi natatapos, hindi nauubos. At nagkakaroon pa po ng maayos na pagbabago ng ating buhay. Kaya patuloy po natin sikapin na magbabad sa kanyang presensya. Pangalawa, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw-araw na desisyon, piliin ang makatarungan at mabuti kahit ito ay mahirap. Ituon ang puso at isipan sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Magtiwala tayo na tutulungan niya tayong magtagumpay sa bawat aspeto ng ating buhay. Pagkatiwalaan natin ang Diyos na siya po ang tumulong sa atin sa lahat ng bagay. Kasi yun po yung pangako niya eh. 'Di ba? Sa lahat, sabi niya po dito, na mapalad ang mga taong naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos sa matupad yun. Kaya, hayaan po natin ang Diyos na kumilos sa atin. Konklusyon, ang Mateo chapter 5 verse 6 ay paanyaya para gawing layunin ng ating buhay ang paghahanap sa katuwiran ng Diyos at tandaan na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang kapag hinanap natin ang Diyos ng may pananabik at pagtitiwala. Ang pangakong tutulungan niya tayo ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa mundong ito. Na lagi po natin siyang kasama, lagi po natin siyang katabi at alam niya po ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya patuloy po tayong kumapit, magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na kasiyahan ay nasa katuwiran mo. Bigyan mo kami ng masidhing gutom at pagkauhaw sa inyong kalooban at tulungan mo po kaming mamuhay ng ayon sa inyong layunin na nagtitiwala na ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas, biyaya, at protection, Lord, sa lahat ng bagay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Panalangin ko po na patuloy niyo po ipakita sa kanila at hawakan sila, Lord, sa mga panahon na nahihirapan sila. Kayo po ang magpagaling sa kanila. At i-provide niyo rin po ang pangangailangan araw-araw, ang kanilang kakainin, ang bills nila, Lord, every month, Panginoon. Kayo po ang mag-ayos nito. Panginoon, alam po namin na tunay po kayong nagmamahal dahil ipinakita niyo po to at dinemonstrate niyo po sa buhay namin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong awa, sa inyong grasya sa buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.